Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Catherine Leo B. Yumol mula sa BID 101. Ngayon po ay ating makakapanayam si Miss Apple Bendanya. Ako po ay mag-aaral na magsasagawa ng isang panayam para sa aming gawain. Meron po tayong ilang katanungan. Ito yung ating unang katanungan. Gaano kadalas nyo ginagamit ang Pilipino sa iyong trabaho o disiplina? Madalas ko siyang ginagamit, lalo na sa pakikipag-usap ko sa mga katrabaho ko kasi mas madali yung komunikasyon at mas madali kami nagkakaintindihan. Sunod na tanong, anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Pilipino? Karaniwan nagagamit ko siya sa pakikipag-usap ko sa customer, tapos pagbibigay ko ng instructions sa mga katrabaho ko. Pang-apat na katanungan, ano ang mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa trabaho o akademya? Isa sa hamon yung kakulangan natin sa kaalaman ng mga malalim na salitang Pilipino, kaya hindi pa rin maiiwasang magsalita ka ng English. Panglima, mayroon bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit niyo sa araw-araw? Sa araw-araw ay naman talaga yung ginagamit namin na wika, lalo na ako, pero hindi din talaga maiiwasang gumamit ng English. Pang-anim, paano nakakatulong ang paggamit ng Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa kasamahan o kliyente? Malaki na itutulong kasi yung lingwahe natin, kapag haras kayong Pilipino, mas mabilis kayong magkakaunawaan, mas komportable kayong mag-usap. Pang-pito, sa inyong opinyon, dapat bang mas paliwagin ang paggamit ng Pilipino at bakit? Oo, kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, halos ang alam na nilang lingwahe English. Kaya parang mas okay kung sa paaralan magsimula. Pang-walo, ano ang mga paraan upang mapabuti ang paggamit ng Pilipino sa iyong larangan? Siguro makakatulong yung pagbabasa-basa, lalo na sa mga bata, ng mga librong Tagalog o wikang Pilipino o may malalalim na salita. Pang-siyam, nakakaranas ba kayo ng kalituhan kapag gumagamit ng Pilipino sa technical na konteksto? Madalas, lalo kapag ang kausap ko yung mas matanda sa akin, mas malalim yung words, kaya mas lalo ko siyang hindi naiintindihan. Kaya hindi ko maiwasan na English na lang yung isagot. Pang-sampo, magbigay ng halimbawa kung saan nakatulong ang Pilipino sa pag-unawa o paglutas ng problema. Sa trabaho, for example, yung katrabaho ko, bago lang. So, hindi niya pa alam yung mga gagawin. So, kapag ang instruction mo, Tagalog lang, yung wika natin, mas madali niyang matututunan. Dito po nagtatapos ang ating panayam. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay.